Delikado po ang balita na ito mga kaistorya dahil sabi mismo ni Senator Ping Lacson, ang Malacanang, ang COMELEC at ang iba pang lugar sa bansa po natin ay napasok na po ng mga spy ng China. At binulgar din po ni Senator Risa Hontiveros na ang Philippine Coast Guard natin ay napasok din po ng isang Chinese at ginawa pa pong opisyal. Akala ko ang usapin na yan sa Philippine Coast Guard ay natapos na. Hindi po pala, may nakalusot pa rin mga kaistorya. At ang masaklap dyan, alam nyo ba na nangyari na napasok ng China ang Philippine Coast Guard natin? Ito po mga kaistorya, inappoint pa ng PCG Auxiliary na opisyal panahon ng Duterte administration 2018 pa po. Yung papel at dokumento ay binulgar po ni Senator Risa Hontiveros. Ang balitang ito mga kaistorya ay hindi halos napansin ng publiko dahil natabunan ng issue po ng maanumalyang flood control projects. At nadagdagan pa po mga kaistorya ng pangyayari sa usapin po tungkol kay General Nicolas Torre. Pero hindi pwedeng ang balitang ito ay hindi malalaman ng maraming mamamayang Pilipino dahil alanganin po ang sitwasyon ng bansa natin. Dahil tayo po literal dito sa mainland ng Pilipinas ay ginagapang na po ng China. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon mga kaistorya. Pakishare po at pakilike para malaman po ng ating mga kababayan. Ipapakita ko na po sa inyo mga kaistorya ang atin pong mga references mula po sa mga lehitimong balita. Tingnan po ninyo. Mainstream. Ibinunyag ni Senador Panfilo Ping Lacson na may mga Chinese sleeper agents at maging mga operatiba ng People's Liberation Army ng China ang nakapasok na sa Pilipinas para magsagawa ng pag-espiya o espionage. Itong sleeper agents mga kaistorya, karaniwan yan pulis o militar na naghihintay po sa utos ng gobyerno ng China. Nandito yan sa Pilipinas ngayon. At itong People's Liberation Army na ito, mga kaistorya, ang katumbas niyan dito sa Pilipinas ay Armed Forces of the Philippines. Mga militar po yan na nakapasok dito sa Pilipinas. Ang balitang ito ay pumutok 17 hours ago. Ito po mga kaistorya, ang online news article nila. Babasahin ko po sa inyo mga kaistorya. Lacson, Chinese sleeper agents, miyembro ng PLA, nakapasok na sa Pinas. Basahin natin. Ibinunyag ni Senador Panfilo Ping Lacson na may mga Chinese sleeper agents at maging mga operatiba ng People's Liberation Army ng China ang nakapasok na sa Pilipinas para magsagawa ng pag-espiya o espionage. Sabi ni Lacson, ito ang dahilan para sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng tuloy-tuloy na follow-up o pursuit operations laban sa mga naaresto sa mga naunang anti-espionage operation. Alam niyo mga kaistorya, ito rin po si Senator Ping Lacson ang nagbulgar panahon 2020 kung hindi ako nagkakamali. Nasabi niya, nakatanggap umano siya ng impormasyon na nasa 2,000 hanggang 3,000 militar na ng China ang palihim na nakapasok sa Pilipinas. Naalalin ninyo yung usapin ng Pugo. May mga uniforme po, mga kaistorya, ng militar o pulis ng China ang nakumpiska. Yan po ay mga palatandaan na hindi dapat baliwalain. Ang masaklap dito, ako nadismaya ako nun sa autoridad natin dahil dinownplay po nila yung balita na yun. Ngayon, eto uli, si Senator Ping Lacson nagsasalita
uli. Nabuhay uli ang usapin. Hindi na ho pro-China ang administrasyon ngayon. Babaliwalain na naman ba natin ito? Kailan ba natin ito siseryosuhin? Kapag nabulaga na tayo pala, ay sasakupin na lang ng China nang wala tayong kahanda-handa. Seryosuhin na sana natin ang usapin na ito, mga kaistorya, dahil hindi po ito biro. The whole network of espionage operations must be dismantled or at least decimated to a large degree kasi agents come and go, labas-pasok sa Pilipinas. Inaresto mo, may papalit dyan. And I have good information na maraming sleeper agents, even regular members of PLA, nandito na. Kita ninyo? Militar yan ha, mga kaistorya. Widespread na, talamak na, malawakan na po yung area, mga kaistorya, na napasok po ng mga espiya ng China. Ang espiyang ipinadadala ng China, karaniwan yan galing sa PLA o militar, mga kaistorya. Ani Lacson sa pagdinig ng Senate Defense Committee. Bilang isang dating chief ng Philippine National Police, hindi po yan basta-basta magsasalita si Senator Panfilo Ping Lacson ng mga impormasyon na base lamang sa haka-haka o chismis. Ibig sabihin, validated ang impormasyon na ibinubuka ng bibig ni Senator Ping Lacson. Tinalakay sa pagdinig ng naturang komite ang mga panukalang batas laban sa espiya, kabilang ang kanyang Senate Bill 33, isang panukalang batas na nagpaparusa sa espionage at iba pang kaugnay na krimen laban sa pambansang seguridad. Dapat dyan, ang usapin ng espionage, pati yung mga kasabwat na Pilipino, idamay ninyo sa parusa at patawan ng mabigat na parusa dahil yung mga yan, hindi makakalusot yan na makapasok sa Pilipinas kung walang kasabwat yan na Pilipino. Isipin ninyo, ahensya ng gobyerno mismo natin, napasok na nila, may kasabwat yan. Di po ba, mga kaistorya? Time is of the essence. Continuing ang kanilang espionage, tuloy-tuloy. Espionage operation, and right now ang ina-apply natin is Commonwealth Act 616, mga pinaglumaan, batas na pinaglumaan na po ng panahon. Anyway, ako po natutuwa ako na sa House of Representatives at saka po sa Senate, mga kaistorya, may nagsusulong na ng batas tungkol sa anti-espionage. Binanggit ni Lacson ang ulat kung saan may naarestong Chino dahil sa pag-iispiya sa maraming lugar. Ito na, babanggitin na ha. Kabilang ang Palawan, Makati, Dumaguete, at malapit sa Camp Aguinaldo. Base militar na, no? Commission on Elections, kita ninyo, sa Manila. At Malacanang, di ba? Mga kaistorya. Senador ang may sabi mismo niyan. Hindi pa ba natin paniniwalaan? Sa pagdinig, iniulat ni Attorney Ferdinand Lavin ng National Bureau of Investigation na sa hindi bababa sa 6 na operasyon, 19 na dayuhan ang kanilang naaresto dahil sa hinalang espiya. NBI ang nagbigay ng report, mga kaistorya. Matagal na po ang problemang ito sa Pilipinas. Mismong ito ay inimbestigahan ng Senado na noon, mga kaistorya, panahon ng Duterte administration. Binulgar na ito ni Senator Ping Lacson. Binaliwala ito nung panahon noon. Kumbaga, minaliit lamang, dinownplay lamang ng Malacanang. Ito yan, mga kaistorya, ang balita na yan. 2020, March 2020, 5:34 p.m. Basahin natin ha. Malacanang on Thursday raised worry over the alleged presence of an estimated 3,000 members of the Chinese People's Liberation Army in the Philippines. This after Senator Panfilo Lacson revealed on Wednesday that around 2,000 to 3,000 PLA personnel are now in the country on immersion missions and for other unknown purposes. Presidential spokesperson Panelo said the palace is always alarmed when there is the latest development that affects the country's national interest.
all we can say is, we in the government is always concerned. Talaga lang ha, concerned kayo ha. Kung hindi alam ng mga Pilipino na pro-China ang administrasyon noon. Di ba, mga kaistorya? Validation of raw intel report. Panelo said that while the palace expressed a cause for concern, it viewed Lacson's claim as raw intelligence report. Parang minaliit pa nila yung impormasyon na binulgar noon, mga kaistorya, ni Senator Ping Lacson. Panelo said, President Rodrigo Duterte would only take appropriate action if the revelation is not based on speculations and unverified reports. Minaliit nga nila eh. Hindi nila sineryoso eh. Anyway, hindi naman nakakapagtaka. Pro-China eh. Diba? Mga kaistorya. Ngayon, itong si Joseph C. Filipino name niya ito. Pero hindi yan umano ang totoong pangalan niya. Base kay Senator Riza Hontiveros. Siya po, mga kaistorya, yung naging opisyal ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Panahon ng 2018, nung siya po, mga kaistorya, ay naging opisyal. Joseph C. Pinatatalupan ni Hontiveros sa Senado. Basahin natin. August 27, 2025 po yung petsa. Pinaiimbestigahan ni Senadora Riza Hontiveros sa Senado ang negosyanteng si Joseph C. na aniyay siya ring Chinese citizen na nagngangalang Chen Zhongzhen. Yun po yung Chinese name niya. Village speech, nagpresenta si Hontiveros ng dokumento, kabilang ang Philippine passport ni C at ang alien certificate of registration kung saan nakasaad ang kanyang Chinese citizenship. Sa kaso ni Joseph C, may malinaw na ebidensya sa intensyon niyang makasingit at makalusot sa batas para makuha ang mga pribilehiyong dapat ay nakalaan lamang para sa mga tunay na Pilipino gaya ng Philippine passport. May kasabwat yan, kaya dapat talaga imbestigahan ninyo yan. Huwag muna ninyong i-deport. Nakakulong na po yan. At sabi, parang ipapa-deport. Dapat mabungkal din po ninyo dyan sa investigasyon ninyo sa Senado kung sino ang kasapakat niyan. Marami yan. Hindi yan makakalusot kung wala yung mga kasabwat. At normal, may involve yan na pera. His is a deliberate attempt to misrepresent his nationality to pass off as Filipino while retaining allegiance to a foreign state. China, siyempre yung foreign state. Nagpanggap na Pilipino at ang isinusulong interest ng dayuhan, interest ng China. Si CI chairman, negosyante ito, big time ito, mga kaistorya. Si CI chairman ng mining company Global Ferro Nickel Holdings Incorporated at ng Philippine Nickel Industry Association. Ayon kay Hontiveros, dapat natuto umano ang autoridad sa aral ng kaso ni dating Bamban Mayor Alice Guo at giniit nito ang citizenship na ibinibigay sa individual ay a sacred bond of allegiance, a solemn commitment between the state and its people. Teka lang naisip ko kasi Senado ang nag-iimbestiga. Tika, di ba may Chinese dyan sa Senado? Ano kayong masasabi nila doon? Totoo naman. Diba? Mga kaistorya, I am not anti-business. I am not anti-investment. I am for the rule of law for protecting Filipino citizenship from those who do not have a legitimate claim to it. Yan po, mga kaistorya, ang ngayon nakikita na natin ang mahalagang role na ginagampanan po ng minority black. Kung napapansin ninyo, si Senator Ping Lacson at Senator Riza Hontiveros ay parehong galing miyembro ng minority black. At hindi ba natin ipinagtataka bakit sa majority black ng mga senador walang nagtatakel ng ganitong usapin? And speaking of majority black, si Senator Bongo ay kabilang sa majority black. Diba? Naisip ko lang, mga kaistorya. I am for protecting industries that remain nationalized gaya ng mining industry. Pilipino pa rin dapat ang may kontrol niyan. Tama eh. Ayon mismo sa batas at hindi pa nababago ang batas. Tama eh. Bakit ka na may Chinese, no? Matatanda na kinumpirma ng Bureau of Investigation na
Si Chen Zhongyan, 60 anyos na pala ito, ay inaresto sa Ninoy Aquino International Terminal 3 noong Agosto 21 dahil pinakilala nito ang kanyang sarili bilang isang Filipino at may apelyedong Si. Nadiskobring gumagamit siya ng Philippine passport na inisyu noong 2021. Kita ninyo? May passport at maraming Philippine identity cards, daming ID no, na nagpapakita na siya ay Pinoy. Noong Martes, sinabi ng Philippine Coast Guard na tinanggal na nila si Si. Ito lang dyan sa Philippine Coast Guard. Kung hindi ito na-aresto, tatanggalin nyo ba? Kung hindi yan aresto, at kung hindi yan iniimbestigahan ng Senado, nagkaroon ba sila man lang, mga kaistorya, ng investigasyon sa sarili nilang paraan? Yung kusa ba? Hindi. Hindi. Bakit? Kung kailan pa nga na-aresto at inimbestigahan ng Senado, saka nagkakabulgaran eh. May mali na nangyayari sa Coast Guard natin, mga kaistorya. Di ba? May mali. Sabihin nilang wala. Ayan ang malinaw na nangyayari eh. Nauna nang pinuna ni Hontiveros ang pagkakasama ni Si bilang bahagi ng PCG Auxiliary Unit. Aniya, nagkubli si Si bilang isang Filipino katulad ng ginawa ni Guo. Si Si ay honorary chairman ng Philippine Silk Road International Chamber of Commerce na may kaugnayan sa Communist Party of China at kanilang One Belt, One Road Initiative. Yan po mga kaistorya, magkaugnayan. Yung Silk Road at Belt and Road Initiative ng China, iisa lang po yan. Yung Belt and Road Initiative ng China, may kaugnayan po yan sa pagpapautang ng para sa pagpupundo sa mga infrastructure projects na pinupunduhan ng China. Isa huyang ang tawag dyan ng mga eksperto ay patibong. Kasi may mga bansa na mga kaistorya, na nahulog, natuluyan sa patibong ng China. Opo, pangunahin mga bansa sa Africa, mga mahihirap na bansa. Pinupunduhan nila ng pinupunduhan hanggang sa tuluyan ng mabaon sa utang ang bansang iyon at hindi na sa kanila makabayad ng utang sa ganung paraan nagti-take over po mga kaistorya ang China sa ekonomiya. Nagiging tau-tauhan nila yung bansa. Di ba dito mga kaistorya? Gaano karami ang proyekto na pinunduhan noon ng China at pinangakong pupunduhan nila. Pero kakarampot lamang yung tinupad ng China. Panahon ng Duterte administration. Ibinibida noon ng Duterte administration na maraming pera ang China. Pero yun pala, hindi natin alam. Habang tayo pinapautang ng China, kasi loan yun eh. Yung Belt and Road Initiative na yun, yung mga infrastructures na pinupunduhan ng China, pautang yun. Kasi yun pala, unti-unti tayong nahuhulog sa patibong ng China. Buti na lang, pagdating ng PBBM administration, bumalikwas tayo, tinigil yun ni PBBM eh. Maging yung railroad sa Mindanao, tinigil po yun mga kaistorya eh. Naghanap ng ibang pwedeng magpundo. Salamat naman sa atin pong presidente, BBM. The dangers do not end there. Records show that Si is involved in mining operations in our country. Alam niyo, yung mga ganyang mining industry, dapat talaga mga Pilipino. Major share dapat dyan, Pilipino eh. Raw nickel ore is shipped abroad to China. Kita niyo, China ang nakikinabang, feeding the industrial needs of other nations while leaving us with environmental degradation and local communities with little benefit. Sino yung mga taga-Zambales dyan? Alam ninyo na hanggang ngayon, talamak po yung pag-exploit ng mga barko ng China sa black sand along the coast of Zambales province. Totoo yan. At mismong ako'y naging saksi dyan dahil minsan akong nag-long ride dyan. Nag-ride ako dyan eh. Mga kaistorya, nakamotor ako nung pumunta ako dyan. Naligo po ako dyan somewhere in Danak Bunga. Kung hindi ako nagkakamali, dyan sa Butulan. At kita ko po talaga, may mga nagdadredge dyan na Chinese na barko. Ang sabi ng mga residente doon, sa pagtatanong-tanong ko po, mga kaistorya, kinukuha nila yung black sand doon. Hanggang ngayon, nandun yan, talamak yan. Bakit walang sino mang mambabatas from the House of Representatives and the Senate as well? Wala hong nag-i-initiate na imbestigahan yan. How I wish.
na there will be a certain time, someday siguro, at sana naman yung someday, wag nang magtagal, na yan ay mapansin ng mga mambabatas natin at imbestigahan. Opo, mga kaistorya, tayo ho'y pinagnanakawan ng China. Talamak po, mga kaistorya. Joseph C's company is the lead exporter of raw nickel to China at diretso ito sa sarili niyang smelting plant. Big time na. Guangdong Century Qingshan Nickel Industry Corporation, Mr. President. Paano makikinabang ang mga Pilipino at ang ekonomiya ng Pilipinas? Kung hindi naman Pilipino ang nangungunang nagmimina ng nickel, ikaka-proud ba natin yan? Samantalang nawagan ang kanyang kumpanyang Global Ferro Nickel Holdings Incorporated at Philippine Nickel Industry Association sa kanyang paglaya, FNI strongly denounces the unlawful arrest and detention of its chairman. Anong unlawful? Kini-question ninyo gobyerno mismo ng Pilipinas? Senador mismo na ang nagsasabi, Chinese citizen yan? Oo, hirap dito sa atin mga kaistorya eh. Ito, tingnan niyo, PCG cites foreign agents creeping intrusion in PH infra. Diba? Big time to na tao. At may kaugnayan pa umano sa gobyerno ng China. Kaya nga nakakaalarma po, kaya nga sabi ko, delikado ang balita po na ito. Ito si Joseph C. ay ang Alice Guo 2.0. Sabi po mga kaistorya ni Senator Riza Hontiveros na nakapasok sa PCG auxiliary. Ang sabi nga mga kaistorya ay yung Philippine Coast Guard ang first line of defense natin. Paano na lang kung yung first line of defense natin napasok pala ng China? Ano na tayo mga kaistorya? Look, Filipino-Chinese businessman na nagpapanggap umanong Pilipino ay naging miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Parang si Alice Guo, part 2 ito. Nagpapanggap na Pilipino, may peking passport at mga peking ID. Mga peke daw po pala, mga kaistorya. Kaya naman pala na aristo. Mukhang andyan pa rin ang buta sa pagproseso ng ating nasyonalidad. Bagamat voluntary at non-government ang PCGA, nakakalungkot isipin na nagka-access si Joseph C. sa mga tao at events. Kaya nga hindi niyan makakapasok kung wala yung mga kasabwat. At events kung saan maaaring mapag-usapan ang national security. Ito, yung kanya pong appointment ba yan? Kung hindi ako nagkakamali. Ang petsa po nito, July 26, 2018. Ang nakalagay dito, appointment. Pursuant to its PCG Memorandum Circular 01-14 dated 06 June 2014, Mr. Joseph C. is hereby appointed to the service of the Philippine Coast Guard Auxiliary Executive Squadron with the honorary rank of Auxiliary Commodore effective this date by command of Admiral Hermohino. Grabe naman, are! Sabi po mga kaistorya, sinibak na ng Philippine Coast Guard Auxiliary ang negosyanteng si Joseph C. matapos masiwalat ang umano'y issue sa kanyang pagkakakilanlan. Kung hindi pa na-aristo, hindi nyo sisibakin yan, hindi nyo tatanggalin yan. Pinatulan ng Senado ang usapin, diyan, may skandalo. Diba? Ayon sa PCGA, napatunayan na lumabag si C sa batas at sa mga pangunahing pagpapahalaga ng organisasyon. Yun naman pala. Alam nyo nang may batas na nalabag, in-appoint nyo pa. Kasalanan nyo yan. Kanino nyo ibibintang ang CC? Paano kayo napasok ng isang Chinese citizen? Di ba mga kaistorya? Sinong may kasalanan? Alangan namang ako. Di ba? Sabi naman ni Senator Raffy Tulfo, mga kaistorya, 13 hours ago ito naalarma si Senator Idol Raffy Tulfo sa malaking bantang hatid sa ating national security ng counter-espionage law at national intelligence law ng China kung saan obligado dito ang lahat ng Chinese nationals na mag-espiya para sa China. Samantalang dito sa Pilipinas, kapwa natin Pilipino, ang iniispiyahan nila, Pilipinas. Itong mga modern makapili na ito. Kaya ang tanong ni Senator Raffy sa Intelligence Service and Armed Forces of the Philippines or ISAF-P sa hearing ng Committee on National Defense, paano na lamang ang mga Chinong nabigyan ng 9G o work visa sa Pilipinas? Namumonitor din ba nila ang galaw ng mga ito?
Isang halimbawa ni Senator Idol, ang mga Chinese teachers, tingnan ninyo, may mga Chinese teachers dito sa Pilipinas. Na ano ginagawa ng mga Chinese teachers dito sa Pilipinas na nagtuturo sa ilang kilalang paaralan sa bansa. Kita ninyo? Nasa mga prominenteng paaralan pa, nagtuturo daw itong mga Chinese teachers na ito. Anong itinuturo nila? Na nagpapalaganap ng Chinese influence at disinformation ukol sa West Philippine Sea. Ay, ba't hindi ninyo pagsisipain dito sa Pilipinas? Dahil dito, inobliga ni Senator Tulfo ang ISAF-P. Itong ISAF-P na ito, mga kaistorya, Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Dahil dito, inobliga ni Senator Tulfo ang ISAF-P na makipagsanib puwersa sa Bureau of Immigration at magkaroon ng monitoring system sa mga Chinese nationals na papasok ng bansa para suriing mabuti ang totoong pakay nila sa pagpunta sa Pilipinas. Sinang-ayunan naman siya ng ISAF-P. Dapat lang at kung pwede, gumawa kayo ng batas. Kargahan ninyo ng maraming pangil ang batas natin dahil alam nyo naman ang mga Pilipino, mapamaraan at basta may involved na pera dyan, yung mga mukhang pera, di na iniisip ang kapakanan ng nakararami. Diba? Mga kaistorya, nakakalungkot na ganito ang nangyayari sa bansa natin. Mabuti na lamang, anyway, kudos po dyan sa mga senador natin, mga kaistorya, dahil nabubulgar yung mga ganitong kabulastugan. Yan po ang mga balita, impormasyon, kuro-kuro, komentaryo, kritisismo, opinyon na maibabahagi sa inyo ngayon ni Juan Historiador. Pakishare po at pakilike. Sa mga bagong viewers natin, kung gusto po ninyo ang ganitong klase ng content, ay ini-invite ko kayo na mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel na Juan Historiador. Maraming salamat sa inyong mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa inyong lingkod. Sa lagi ninyong pag-abang, panonood, pakikinig, paglalike at pag-share sa akin pong mga contents. Nagpapasalamat tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansa nga Pilipinas.